bawat ngiti, sa bawat hakbang, may kwento ng tapang na kailangang pakinggan. Iba man ang kulay, iba man ang daan, lahat tayo'y likha ng may kapal. Hindi hadlang ang mundo na di maintindihan, pag-ibig ang susi sa tunay na kalayaan. Sa tagumpay, tayo'y magkakasama, may sa pag-asa sa panalangin. Magandang araw muli mga katagumpay learners. Ako po ulit ito, si Master Roniel, isang special education teacher. Hi! Good morning! Ako naman po si Dr. Teacher Kat, isang curriculum developer at special education specialist. Ngayon araw ay samahan niyo kaming matuto magmahal para sa ating mga batang may mga special needs. Yes, Teacher Kat, kasi ngayong araw ay pag-uusapan po natin ang mga general background and general knowledge tungkol sa autism spectrum disorder. At ano ba ang mga mali at tamang paniniwala? Ano i-address natin yan ngayong araw, Teacher Kat, isa-isa. Pero bago tayo magsimula, Teacher Kat, huminga muna tayo ng malalim at magdasal. Mag-ask tayo ng guidance kay Lord. Panginoon, gabayan niyo po kami habang natututo kami ngayong araw. Bigyan niyo po kami ng pangunawa, pagmamahal at pasensya para sa lahat ng mga bata. Amen. Ngayong araw, may kwento tayo tungkol kay Adrian, isang batang may autism na may natatanging galing sa pagdodrawing. Ngunit nung una, nahihirapan ang kanyang mga magulang at guro na mahikayat siyang mag-drawing dahil mabilis siyang ma-frustrate at nakadalasan ay nauuwi ito sa meltdown. Pero sa tulong-tulong na effort ng kanyang mga teacher, which is ako yung Teacher Kat, and I'm proud of Adrian, at ng family ni Adrian, no, natuto si Adrian na unting-unting mamanage ang kanyang meltdowns. At sa simpleng ngiti ni Adrian, Teacher Kat, habang tinatanggap ang parangal, kasi nanalo siya, Teacher Kat, wow, during color autismo. Nag-second place siya during ng event na yung Teacher Kat. Nakaka-proud ako as a teacher. I'm proud na nanalo si Adrian. Ayan ang picture niya, no? Gwapong bata. Yes, Teacher. Nakaka-proud talaga. At habang tinatanggap ni Adrian ang kanyang parangal, Teacher Kat, no? Nakikita ko yung ngiti niya. At isa yon sa mga masasabi nating isang kwentong tagumpay. Ano ang natutunan natin? Na ang bawat bata ay may sariling kakayanan at ang pag-unlad ay hindi mabilis pero mahalaga. Ang pag-unlad ay hindi pare-pareho, pero lahat ng pagsisikap ay may saysay. Tama ka dyan, Teacher Kat. Kasi lalo na sa mga batang may autism, no? Walang mga batang autism na magkakapareho. Lahat sila ay iba-iba at lahat sila, Teacher Kat, ay mayroong sariling galing, no? Na kung i-develop natin ng parents, teachers, ay sigurado na ang batang ito ay magtatagumpay. Tama ka dyan, Teacher Roniel. Ngayong araw, mga katagumpay, ay meron tayong gagawing isang therapeutic activity na makakatulong sa ating mga batang may special needs na ma-manage ang kanilang nararamdaman. At ito ang tinatawag na emotional wheel. Napakasimple lang po ito. Sa mga nanonood sa bahay, pwede po itong gawin, no? Gumamit lang po kayo ng bond paper. Tapos, kailangan natin ng kahit 8 colors na crayons. So, paano ba siya gawin? Una, gumuhit ng bilog sa bond paper, no? Hatiin natin sa 4 at isulat ang feelings na masaya, malungkot, galit, or natatakot. Ngayon, kung makikita ninyo sa screen, may ipinakita akong emojis or emoticons. So, paano ba gagawin itong color feeling activity? So, nakikita nyo sa unang part, dyan sa ipinapakita ko sa screen, merong circle na merong 4 na emotions. Dito, hindi lang behavior ang address natin, matutulungan pa natin ang fine motor skills ng bata dahil magdo-drawing siya. So dito, ipapakilala natin ang iba't ibang emosyon na dapat nararamdaman niya. Kasi di ba yun ang problema minsan sa mga batang may special needs, hindi po nila na-express ang kanilang nararamdaman. At sa pamamagitan ng activity na ito, kahit hindi man nila sabihin, pero makakakuha tayo ng impormasyon tungkol sa kanilang nararamdaman. At ang unang gagawin dito, itong activity po pala ay available po ang template. At kung kayo ay nanonood ngayon, paki-check ng link sa comment sa baba. Makukuha nyo po ito ng libre.
So, ang instruction po pala, kapag nagpapagawa tayo sa bata ay dapat structured. So, kung kaya natin na maiayos ang instruction para sunod-sunod ang kanyang paggawa. So, kung nakikita nyo sa screen, gumawa na ako ng instruction para hindi na kayo mahirapan. So, ito ay sunod-sunod na instruction, structured na instruction para magawa ng inyong anak, no, ang activity na ito. Ang unang gagawin ay i-guide natin ang bata na tingnan ang wheel, yung bilog na ginawa natin na merong 4 na emotions. Ang pangalawang gagawin, sabi dito, find the happy face. So, di ba, dito natuturuan natin ang bata na i-identify kung ano ba yung happy face. Tapos, ang gagawin natin, no, papakulayan natin yung happy face ng color yellow. So, a-associate natin ngayon na kapag ang emoticons na nakikita niya ay color yellow tapos may smiling face, ang feeling pala na yon ay happy. Tapos meron din tayo dito, ipapahanap sa bata, ipapapoint sa bata kung saan ang sad face. Tapos ano naman ang gagawin sa sad face? Papapakulayan po natin yan ng color blue. Next, no? Papahanap naman natin yung angry face. No, mahalaga to kasi usually yun yung madalas silang nararamdaman, teacher Dahil Kat, sa frustration. Yes, kapag napo-frustrate sila sa klase, kapag hindi na nila naiintindihan yung nangyayari sa mundo, napo-frustrate sila, teacher Kat. Pero ano ang nangyayari? Hindi nila ngayon, teacher Kat, na i-express. Kaya sa pamamagitan ng activity na ito, Kat, teacher Kat, meron na tayong way to communicate kung ano ang nararamdaman nila. Kaya katulad ng gagawin, no, teacher Kat, kukulayan niya ang anger face ng red. So ang ibig sabihin pala nito, galit na siya, teacher Kath. And ipapahanap natin sa kanya yung emoticons ng disgust, yung nandidiri, at papakulayan po natin ito ng color red. Ngayon, tips lang sa mga magulang, no, na magpapagawa ng ganitong activity. Kailangan po ang patience dito. Lalo na ang mga batang nasa spectrum ng autism ay hindi talaga sila sanay kapag may mga bagong activities na ipinapagawa. Pero, no, itong mga ganitong activities kasi ay makakatulong sa kanila para matuto silang mag-identify ng kanilang nararamdaman, which is very helpful for establishing good communication, teacher Kath. Ngayon, hindi yan magagawa ng bata na siya lang ibalagay mo yung teacher Kath. Hindi yan gagawin ng bata. Kaya dito na ngayon papasok yung tulong ng parents. Sa paggawa ng emotional will or feeling will na ito, teacher Kath, kailangan may gumagabay na parents. At dito, may advantage din sa magulang kasi pwede nitong gamitin. Usually, ang bata, di ba, hindi nagsasalita, anong nararamdaman mo today? So dito, ngayon, ang gagawin na lang ng bata, ito, I will color the angry face with red because I'm angry today, teacher Kath. So, sa pamamagitan ng activity na ito, kaya na ngayong i-communicate ng bata ang kanyang nararamdaman without using words, teacher Kath. So, ito yung ang importance ng activity na ito, teacher Kath. So, sana na may natutuhan kayo at sana ay magawa nyo itong activity na ito para mas lalo nyo pang makilala ang inyong anak, para mas lalo pang makilala ng inyong anak ang kanilang nararamdaman at ma-communicate sa inyo ng maayos. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Sa mga nanonood, katulad nga po ng sabi namin, ang link para sa template na ito ay nasa baba. Don't forget to follow, share, and like our page. Ako talaga, teacher Kath, as a practitioner of behaviorism, naniniwala ako na kailangan ituro sa bata ang kanilang mga nararamdaman. No, dapat nasasabi nila, merong emotional vocabulary, teacher Kath, para ma-express nila ang kanilang nararamdaman. At doon kanina sa activity natin, napag-usapan natin ang 4. Common lang yung teacher Kath, ha? Pero that's very basic but very helpful. Habang ginagawa ito, kausapin ang iyong anak, anong kulay ang masaya? Kailang huling naging masaya ang inyong mga anak?
Katulad nga ng sabi ko kanina, Teacher Kat, na sa mga batang may autism, napaka-importante na ang activities ay structured para matulungan silang maunawaan ang kanilang nararamdaman. Ang oras po natin ngayon ay 8:13 ng umaga at ang oras na po yan ay hatid sa inyo ng Suregets. Okay. Nourishing young minds and bodies with nature's best. Suregets Incorporated is today's leading plant-based kids supplement producer in the Philippines. With Suregets, we are promoting a lifestyle rooted in the goodness of plants. Shampoos, Viva, Copa, Monera, Centella at may DHA pa. May Bilberry, Marigold at marami pang iba. 66 and natural na vitamina. Memorize na yan. Para sa ating lahat na mag-aaral. Memorize, lagi mo lang tatandaan. Memorize lang yan. Sa oras na ito, puntahan naman natin ang tips ni teacher. Mga katagumpay learners, ano ba ang Autism Spectrum Disorder o ASD? Ang autism ay isang developmental condition, no? At sa DSM-5 or Diagnostic Statistical Manual ng APA, nasa neurodevelopmental disorder siya, Teacher Kat. Na ang ibig sabihin ay may pagkakaiba sa paraan ng pakikipag-usap nila, sa pag-iisip at pakikisalamuha ng mga batang diagnosed with autism. Kasi nga, yung pag-develop ng brain nila ay different from typical developing learners or child. Kaya siya tinawag na spectrum. Kasi itong mga batang ito, Teacher Kat, magkakaiba-iba po talaga sila. Walang, halimbawa, itong si learner A mo ay may autism spectrum level 2, tapos itong isa same level 2 din ang spectrum. Pero itong dalawang bata, hindi po sila magkakapareho. May iba't ibang skills, may iba't ibang mga strength, and iba't ibang weaknesses po sila, At Teacher Kat. iba-iba rin ang kanilang characteristics, Sir Yes Daniel. Pero tandaan, hindi ito isang sakit, hindi ito nakakahawa at higit sa lahat, may kakayahan ang mga batang may autism. Marami sa kanila ang may special talent din, Sir Daniel. Yes, tama ka doon, Teacher Kath. And siguro, no, bigyan natin ang ating mga viewers ng mga characteristics na titingnan nila, Teacher Kath, para no, aware sila na maaga pa lang, no, kung ang kanila bang anak ay nagpapakita ng signs and symptoms ng autism spectrum disorder. Kasi, 'di ba, sa palagi nating sinasabi, Teacher Kath, early detection, early intervention ay napaka-importante para ma-manage natin ang kondisyon ng isang bata. At proven and tested yan, Teacher Kath, with my experience. Sa itong mga batang maaga pang natukoy, na aga nating na-diagnose, maaga ding nabigyan ng intervention at tamang serbisyo and programa. At saan sila ngayon, Teacher Kath? Sila lahat ay matagumpay. Tama ka dyan, Sir Roniel. So, ito ang mga signs na makikita natin. Okay. So, Teacher Kath, ito yung mga common signs na red flags ng ASD na kapag nakita natin, maaari. Pero, disclaimer, no, hindi ibig sabihin na itong mga characteristics na ito ay present, automatic na mayroon na agad ASD ang bata. Mas mahalaga pa rin na kumonsulta tayo sa developmental pediatrician para masigurado natin na mayroong ang autism ang ating mga anak. So, ang unang red flag, at the age of 1 to 3, kapag ang bata ay hindi pa nagsasalita, Teacher Kath. So, kapag ang bata, 3 years old, hindi pa rin nagsasalita, even babbling, that's a red flag, Teacher Kath. Yes po. Actually po, marami na tayong nararanasan na ganyan, na ang mga bata na kahit na nasa 1.5, teacher, kasi dapat may mga vocabulary na sila, like mama, papa, or milk, Yes. na hinihingi nila. Dapat meron na yung tinatawag na natin na speaker na siya. Pero, yun nga, pag hindi pa siya na able na magsabi ng, kunyari, yung character ng mother niya, hindi niya masabing mama, papa, or yung mga pagkain niya, like milk, paano siya humingi. So, yun po yung nagiging problem natin, ay nakikita natin problem po sa autism. Yes. So, kapag ang bata ay 3 years old na, Teacher Kath, no, then hindi niya pa nagagawa yung mga developmental milestone na yun, that's a red flag. Pangalawa pa, Teacher Kath, no, yung mga bata usually under autism spectrum disorder ay walang eye contact, di ba? Ayaw nila usually kapag kinakausap mo, nakaganto lang sila, or nakaano. Pero, Teacher Kath, take note, meron akong ganong estudyante na wala siyang eye contact, pero napaka-perceptive niya, Teacher Kath. Alam kong nakikinig siya kasi every
every time na nag-assessment kami, nagte-test, perfect na Teacher Kath. May mga ganun talaga mga bata sa Roniel. Sabi ko nga, hindi lahat ng mga nakikita nating red flags or nababasa natin red flags ay naaayon for spectrum. Yes, kaya mahalaga pa rin na kumonsulta sa developmental pediatrician, Teacher Kath. Usually kasi ganun ang nangyayari no? Titingnan natin, at the age of 3, kapag ang bata tinawag mo, hindi lumilingon, isa ding red flag yan, Teacher Yes Kath. po. And isa sa mga characteristics din no, ng early characteristics ng autism na pwede nating makonsider as red flag ay yung pag-uulit-ulit ng mga salita o kilos. Yung tinatawag nating echolalia or steaming, Teacher Kath. Yes And that's po. very common. No? Yung, halimbawa, magsasalita ako, tapos uulitin mo sample, Teacher Kath. Magsalita ka ng isang word. Good morning! Good morning! So, yun po yung halimbawa ng echolalia, Teacher Kath. Inuulit-ulit. So, minsan kapag ang parents, so hindi aware sa ganitong mga characters, magagalit kasi akala nila niloloko lang sila ng anak nila kasi Yes. inuulit-ulit yung mga salita. Actually, kung meron tayong emotion during sinasabi natin na good morning. Oo. And then, gagayahin po ng bata na without emotion. Tulad nito, gawin nga natin, Sir Roniel, good morning! Good morning. So, nag-follow lang po siya o tinatawag natin na ginagaya niya lang po yung mga salita. Yes. At isa din dyan, Teacher Kath, yung tinatawag nating steaming, no? Yun na yung ginagawa niya. Halimbawa, nagtitip-tiptoe lang siya, Teacher Kath, buong, pag naglalakad, tiptoe lang siya ng tiptoe. Tapos yung ganito, Opo. oo, yan. Kapag buong araw niyang gagawin yan, red flag yan actually, Teacher Kath, na possible na karoon na, meron. Okay, at syempre, Teacher Kath, no, ito ang pinaka-common kapag ang bata ay engaged na sa mga social activities, katulad ng sa school, no? Kapag yung gustong-gusto nila ang routine, tapos biglang nagbago, nagkakaroon ng frustration ng bata at nauuwi sa meltdown. Halimbawa lang, no, common na flag ceremony ninyo, bago kumanta ng Lupang Hinirang ay magpe-pray muna. Kapag nabago lang yan, Teacher Kath, ang arrangement niyan, nagkukos ng frustration at nagkukos ng meltdown yan. So that's a red flag also. So paano ba makikita sa bahay? Let's say for example, ang activity ng bata na ang ginagawa niya sa bahay ay may pagkakasunod-sunod. Try mong palitan yung isa. Kapag nag-tantrums yan or nag-meltdown yan, red flag po yan, Teacher Kath. Tama. And last one, Teacher Kath, no? Itong mga batang nasa autism spectrum, ito yung usually na nahihirapan makihalubilo sa ibang bata. Kasi nga, di ba kung titingnan natin ang talagang pinaka-general na characteristics ng autism spectrum disorder, meron silang need na support either sa communication and behavior. Ngayon, ang nangyayari, Teacher Kath, nagkakaroon ngayon ng epekto sa bata. Kaya hindi siya pakikipaghalubilo sa kanyang peer group, sa mga batang kaedad niya or even sa school. Actually, yung mga ages po na tinatawag natin na 5 years old and up po, na dapat nasa eskwelahan na, dapat po matutunan na nila yung kanilang, yung tinatawag natin social interaction. Yes, Teacher Kath. Kasi doon talaga nahihirapan. So, sa 25 years ng service ko, Sir Roniel, doon ko nakita na pag nasasama na sila sa maraming mga bata, nagkakaroon sila ng meltdown. At the same time, hindi nare-recognize ng mga teachers natin or yung tinatawag natin na mga general ed teachers na meltdown na pala yun, tantrums na pala yun, o kaya naman, ay nagwawala lang yan kasi malikot talaga yan. So, hindi nila naiintindihan po na yung mga ganong characteristic and emotions nila, hindrance yun dun sa tinatawag natin social awareness. Yes, Teacher Kath. And actually, Teacher Kath, isa din yan sa mga naging problem namin, no, sa school namin, yung pagmamanage ng mga behavior. Kaya last year, ay gumawa ko ng program, yung Wow. Project Roniel ko, Teacher Kath, na nag-provide ako ng training sa mga teachers sa school namin on how to assess the behavior, kung saan ba nanggaling ang behavior. Para mas maintindihan nila, di ba, Teacher Kath, kung paano i-deal. Usually kasi kapag yung napaka-narrow ng understanding natin pagdating sa behavior, nag-oversimplify tayo, ay, gusto lang na yan ng pansin kaya nagaganon. Exactly. Ay, di ba? Kaya meron kasing mga systematic way na ngayon to behavior, to measure behavior. And may mga resources ako yan, Teacher Kath, na i-share pa rin natin sa ating mga viewers, no? So mag-comment lang kayo dyan sa baba kung gusto nyo makakuha ng mga templates na ginagamit natin sa behavior modification na program na pwede nyo rin gamitin sa bahay and even sa school, Teacher Kath. Actually, I want to congratulate you, Sir Roniel, dun sa mga checklist na yan. Actually, malaking bagay po yan sa atin mga teacher para po mag-guide tayo
tayo, and the same time, makatulong na rin po tayo dun sa mga parents and mga kids natin. Yes, teacher. Para sa pagmamahal natin, di ba? Ang gusto kasi natin na magtagumpay ang lahat ng batang nasa spectrum ng special educational needs. Tama, Sir Roniel. Pero hindi lahat ng mga batang may autism ay pare-pareho. May mga iba verbal, may mga hindi, may mga mahilig sa music, puzzles, and numbers. Ang importante din na malaman ng mga parents, no, teachers, and ng community as a whole na napakahalaga ng intervention kasi yan ay susi sa pag-unlad ng mga batang nasa spectrum. Kaya mas maaga na ma-diagnose, mas maaga na ma-detect, mas maaagapan at matutulungan natin ang bata, Teacher Kath. Flavon Pro, ang bisa ng 600 mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Flavon Pro. Flavon Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants? Ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro, kasama ang tamang diet at exercise. Ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro. Flavon Pro. Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. At ito ay ilang maling paniniwala na kailangan nating itama, Sir Roniel. Ang dami niyan. Oo. Autism ba ay gaya-gaya lang? Ay naku, Teacher Kath, ang autism ay hindi gaya-gaya at hindi gawa-gawa lang, Teacher Kath. Kung nakikita natin sa DSM-5, kaya nga meron tayong tinatawag na statistical manual kasi yung mga yun ay nag-i-exist hindi lang sa Pilipinas but the entire world. Kaya nga nagkakaroon ng regulation ang mga psychologists, no, lalo na yung APA, American Psychology Association. Sila kasi yung nag-craft ng DSM-5 para magkaroon ngayon itong mga licensed psychologists ng guide kung paano madidetermine kung ang tao ba ay mayroong mental disorder, which is itong autism spectrum disorder, Teacher Kath, ay under sa neurodevelopmental disorder. Kaya po ang autism ay hindi lang po gawa-gawa. Tama. Ito pa. Walang pag-asa ang batang may autism. Dito ako natatawa eh. Actually, ano na namin yan. So, way back, 2001, yun, nandun ako sa UP. Ang sabi ng professor ko, hi, Doc Ed Dizon. So, siya yung professor ko noon. Sinabi niya na habang may buhay, may pag-asa. Right, Teacher Yes, Roniel? tama naman. Naniniwala ako dun, Teacher Kath. Kaya, kung napapansin nyo doon kanina, no, sa ginawa nating example, sa Adrian, diagnosed with ASD. Pero, ang talino niya, mas matalino pa siya sa mga typical niya na class. Tapos, alam mo ba, Teacher Kath, kabisado niya lahat ng notes and rest. Kasi, I'm also his mappy teacher. Ako rin naman, nakaranas din naman ako ng maraming kwento. So, sa 25 years na rin natin pagtuturo, meron na rin tayo na magka-college na, Sir Roniel. Wow naman. So, nakakatuwa, sarap ng feeling na yung estudyante natin na may autism po, pupasok na sa mga universities. Wow, that's another tagumpay story. Yes. Ang galing naman yung, Teacher Kath. And yun din yung dream ko actually since nasa service ako for 4 years, more than 4 years, no. Ang estudyante ko pa lang na nahawakan na may special needs ay nasa grade 8 pa ngayon. So yun yung inaabangan ko, Teacher Kath. And sinusubaybayan ko talaga para nakikita ko na itong mga batang ito, no, na dumaan sa akin ay talagang tuloy-tuloy. At kung may mga talaga. Diba? Ang sarap ng feeling po na nakakatulong tayo sa Yes. mga batang may spectrum. And, hindi lang yan. Nakakatulong din tayo sa mga magulang na ma-uplift sila. Lalo na yung mga sa social. Yes. Yung mga community po. Marami tayong mga naririnig sa kanila na pangit na kwento. Lalo Yes. na pag nagmo-mall yung mga
sila as family. At isa pa yung Teacher Kath, di ba, sa mga maling paniniwala sa community natin. Ito nga yun yung masama ugali ng mga batang may spectrum. Oo, Teacher Kath, alam mo ba, nalulungkot ako every time na nakakakita ako sa mga pages na kung saan nandun tayo na may mga batang may autism na sinasabi na sama ng ugali ng anak, sabi daw ng teacher, kaya hindi na pinapapasok. Usually, ang pasok ay isang beses sa isang linggo, which is hindi po dapat yung tama, Teacher Kath. No, nakakalungkot yun kasi hindi na iintindihan kung ano ba talaga ang rason bakit nagkakaroon ng ganong behavior. And as a practitioner of behaviorism, Teacher Kath, behavior is learned. Diba? Exactly. Behavior is learned. Natututuhan na niya ng bata. It might be because gusto niyang mag-communicate. Ngayon, dahil nga ang batang ito ay mayroong pangangailangang suporta sa pakikipag-communicate or pakikipag-komunikasyon, naghahanap siya ngayon ng way para ma-communicate yon. And minsan itong way na to is through meltdowns, through pananakit. Katulad nga na nakwento mo, Teacher Kath, dahil akala niya ata kapag sinampal niya ang mama niya ay nakakaramdam siya ng pagmamahal. Diba? Kasi yun yung yung sometimes nakikita nila dun sa mga media, like kunyari nanonood sila mga FB, Oo. di ba yung mga mabiro na sampal, o kaya naman dahil uncontrolled yung kamay at paa nila, na itutulak din nila yung mga Yes. mga kalaro nila. So hindi nila sinasadya yun. That's why hindi ako naniniwala na masasama ugali nila. Kailangan lang po natin na bigyan ng intervention. Yes. Turuan natin sila na matutunan kung how properly na makipaglaro, makipag-usap, salamuha, yung tinatawag natin na pag may gustong sabihin sa isang person. So yun, tinuturo po talaga yan. Kasi sa totoo lang, Teacher Kath, no, ang kakulangan kasi sa kaalaman ang dahilan kung bakit marami pa rin ang mga batang hindi nakakatanggap ng tamang programa, serbisyo at suporta, at nakakalungkot yung Teacher Kath. Kaya napapanahon at mahalaga ang edukasyon tungkol sa autism spectrum disorder. Kailangan din natin ng mas maraming tao na may malasakit, pag-unawa at kaalaman. Kaya kasama namin kayo dito sa Tagumpay Smart Learning upang matuto, magmahal at tumulong. May tanong kami, paano kung ang paraan ng pagkatuto ng anak mo ay hindi mali, kundi kakaiba lang? Sa Tagumpay Smart Learning, naiintindihan namin ang pangangailangan ng mga batang may special needs. Meron kaming smart curriculum na Filipino-rooted, tried and tested. Hindi mo kailangang mag-isa. Dito, matutuklasan mo kung ano ang nasa kamay mo bilang magulang o guro para makatulong. Magpa-assess, makipag-ugnayan at simulan ang journey. Bisitahin ang Tagumpay Smart Learning sa pamamagitan po ng Tagumpay It's All Good FB page dahil may tagumpay din ang bawat batang natatangi. Yan ang ay dapat. Ngayong narinig na natin ang mga basic tungkol sa autism spectrum disorder, isipin natin ito. May kakilala ba kayong bata na tahimik lang, laging nagsosolo, pero matalino pala sa isang bagay o sa ibang bagay katulad ni Adrian? Baka isa na siyang learner in the spectrum. Ang unang tagumpay ay ang pagkilala na may pangangailangan siyang kakaiba, pero kayang-kaya nating tugunan. Dahil ang bawat batang matutulungan natin, Teacher Kath, ay isang tagumpay para sa buong pamilya at komunidad. Mga katagumpay, tandaan natin, ang batang may autism ay may kakayahang matuto, magmahal, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Ipagpapatuloy ang dasal, suporta at pakikipagtulungan sa guro, therapist at kapwa magulang. Lahat tayo ay may papel sa tagumpay nila. At gaya ng lagi nating sinasabi, Sa edukasyong inklusibo, lahat ay panalo. Sa bawat hakbang, may kwento ng tapang na kailangang pakinggan. Iba man ang kulay, iba man ang daan, lahat tayo'y likha ng may kapal. Hindi hadlang ang